Magandang araw sa inyo mga kasabong and welcome back ulit dito sa ating YouTube channel na Logis Sisiw Academy. Master Marcos ulit ito ng Team Logis. So pag-usapan natin naman ngayon, ang isa sa mga katanungan ng followers and subscribers natin, So pasensya na kayo, ngayon lang ulit ako nakakapag-video, bihira ako makapag-upload dahil sobrang busy. Breeding season and then nagpapagawa ako ng farm sa bundok. Talagang grabe, So, kasi maglilipat na ako ng farm dahil sarili na natin yung farm. So, i-invite ko kayo once na natapos na yun, Anyway, so ang katanungan ng isa sa mga followers and subscribers natin is ganito. Sabi niya, kailan ba dapat ite-testing ang breeding? Sa kak ba o sa stag? So, kumbaga, sa iba, madaling sagutin, pero ito, depende. Depende sa senaryo, depende sa sitwasyon. So, ito muna, unang-una, posible na nagtanong na kaibigan natin or na follower natin is FW. So kung FW ka, bihira ka makauwi, I'd rather breed. Kung akong FW, may pabreeding ako sa Pilipinas, hilig ko rin lang naman, paunti-unti, kasiyahan ko na pag-uwi, may maganda akong manok, may mailalaban ako. So I'd rather breed ng pangkaks na manok. Kasi bihira ako makauwi, every 2 years, every 3 years lang ako makauwi. So, yun ang ibibreed ko. Kasi, ganun din, pag nagpabreed ka ng pang-istagan na manok, pag uwi mo, kak na rin naman yan. Eh kung pang-istagan na standard mo, medium lang ang paa. Pag uwi mo after 2 years, 3 years, naging kak na yan, pandak na yan. So, useless, sayang lang. So, kumbaga, magmamanok ka na rin lang naman, yung maganda na. So, di baling ilan, 20 peraso. Basta piling-pili mo, magagaling talaga, matatangkad. So, kung OFW ka, pag uwi mo, after 2 years, 3 years, alam mong may pinapagulang ka, may laban ang pera mo. Masisiyahan ka sa manok mo. Pero, halimbawa, OFW ka or dito ka lang din naman nakabase sa Pilipinas, hands-on breeder ka, katulad ko. So, gusto ko, matest ko kaagad sa stag ang mga manok ko. So, alam nyo kung bakit? Ito, since negosyo ko na rin naman to, sa stag, mas mabilis ang turnover ng pera. Aminin natin, mas mabilis ang turnover ng pera sa stag. Kasi, 3 months na breeding paglabas, after 9 months, may ilalaban na. So, saradong 12 months talaga siya, mula sa pag-priming mo hanggang sa paglaban. So, saradong 12 months yan. Ngayon, kung cocks, saradong 2 taon yan. Isipin mo, 2 taon bago mo matetest ang manok mo. 2 taon bago mo makitang lumaban ang manok mo. Eh, paano kung mali ang breeding mo? Paano kung ang breeding mo pala medyo, yung manok na nagamit mo, may kalas, may takbo, may nangangayaw. So, 2 years bago mo malaman. Ang dami ng kinain yan. Ang dami ng kinain ng mga magulang yan na mini-maintain mo. Ang dami ng ginastos mo dyan. So, kumbaga, as much as possible, stag breeder ako, Gusto ko natetesting kagad ang mga manok ko sa stag. Kumbaga, lahat naman ng stag breeder, stag fighter, ang gusto natin is makapag-create ng as much as possible robot na stag. Pag sinabing robot na stag, tough, matigas, magaling. Kumbaga, advanced as his age. Advanced in his age. Kumbaga talagang bata pa lang, alam mo ng sundalo ang ginagawa mo. Bata pa lang, alam mong warrior, sundalo na ang ginagawa mo. So, ganun dapat ang mindset or ang mentality natin, So, as to testing ng bloodline, kung stag or cock, depende sa location nyo, depende sa objective nyo. Kasi ako, may mga pangkak ako na ginagawa na breeding na sinasadya ko talagang pangkaks. Pag sabi sinasadya ko, yung mga broodcock na gagamitin ko, talagang ang tatangkad niyan. Pagtatawanan mo siya pag medyo 4 months, 5 months, pagtatawanan mo siya. Kasi pag maglakad parang ang tangkad, parang ano bang tawag dito? Tangkaro, parang giraffe, parang yung puti, talalabong ang tawag sa amin yan eh. So, ang haba, hindi mo talaga siya ma-appreciate as stag. Pero give it 2 lugon, 3 lugon. Talagang perfect investment. So, yung mga airwolf natin, ganun ko sila ginagawa. So, pag gumagawa naman ako ng airwolf na pang-istagan, ang ginagamit ko yung mga broodstag na regular.
na mga medium station, pinapasok ko sa mga blueface. So, yun ang pangistagan ko. Pero pag sasadyain ko na pangkaks, yung talagang nagpapaanod sa ere, pag nagbanggaan na 3 years old na siya, 2 years old, nagpapaanod pa sa ere, ibang level ang abilidad ng manok na yan, ibang level yung fluidity, ibang level yung intelligence. Kasi ako, I am very fan of intelligent birds. As much as possible, dapat yung manok, kung pwede, yung manok na magawa ko, yung hindi siya halos halos hindi siya maunahan. Kung pwede lang, kung pwede. Although hindi naman natin masasabing nangyayari lagi yun kasi marami namang magagaling na kalaban, Pero kumbaga, gusto ko sa manok, binabasa muna ang utak ng kalaban, binabasa muna ang galaw ng kalaban bago siya kumilos. Kumbaga, ganito, i-share ko na sa inyo. So, itong naka 7 points tayo sa bakbakan, ang ginamit natin dito is mga blue face sa lemon. So, sa 7 score na yon, 6 ang blue face sa lemon. So, blue face talaga nagdala. Isa ang gray. Sana ipanalo natin. So, yung magkakapatid na nagawa ko ng mga blue face lemon na yon, 10 wins, 0 loss. So, pinapalipad muna nila ang kalaban. Paglipad ng kalaban, sa kanila susukatin. Sasabuy-sabuyin lang ng konti hanggang sa tamaan ng tamaan. Kumbaga, hindi siya spectacular, hindi siya super impressive, pero uunti-untiin ka niya. Kahit anong super mo sa taas, hindi ka niya sasabayan, magmumukha ka lang tanga. Ganun ka lang. So, kumbaga, sabi ko sa inyo, I am very fond of intelligent birds. So, kumbaga, yun naman ang next phase ko, kung ano yung mga magiging competitive advantage ko sa labanan. So, yun ang tinitingnan ko sa mga bloodline sa ugali ng manok. Ano yung magiging competitive advantage ko sa iba. Doon ako lagi naghahanap, kasi tinan nyo, yung postura ng manok, yung physicality, yung taas, yung tangkad and everything, madaling magawa ng paraan yan. Ang hindi ko lang kayang gawa ng paraan yung ugali ng manok, yung mailap, yung likas na duwag. So, hindi ko kayang gawa ng paraan yun. Kung likas sa isang bloodline ng manok yun, ayokong manukin yun. Kasi, kumbaga, mahihirapan lang din ako, hindi ko alam kung kailan siya pwedeng kumalas. Hindi ko alam kung kailan pwedeng magsalbahe. Unlike nung maliit lang siya, medium station lang siya, low station lang siya, pasukan ko lang ng matangkad na manok, pwede ko na siyang makorek. Kaya kumbaga sa akin, non-negotiable talaga yung temperament, non-negotiable yung ugali ng mga manok. So, especially sa testing ng bloodlines, So, kumbaga, kung pinasok ko sa breeding pen yan, merong rason kung bakit ko pinasok yan. May nakikita ko sa specific na manok na yan, sa specific na bloodline na yan. Kasi kung wala akong rason para ipasok sa breeding pen ng isang manok, hindi ko na i-breed yan. Hindi mo makikita yan sa breeding pen ko. Kasi, kumbaga, somehow, pag pinasok ko sa breeding pen yan, may idea na ako kung anong lalabas. Kung anong magiging anak. Kasi naimbestigahan ko na ang parents niyan, ang linyada niya, naimbestigahan ko na yan, nakilala ko na sila. So, kaya ako binreed yan for a specific purpose. So, kung mali man ako, paglabas ng meeting niya, mali ako, yung confirmation ko sablay, edi tatanggalin ko. Pero more or less, 80%, tama naman yung analysis. Kumbaga may intellectual basis tayo kung bakit nilagay natin sa breeding pen ng isang manok at kung bakit natin siya itetesting sa stag or bakit natin siya itetesting sa cocks. So, may mga natesting ako ng mga bloodline na sa stags okay naman, pero pag nag-bull stag hanggang cock, super nakakatakot. Kaya lang, para sa akin, kahit na super sila as cock, may hinahanap pa rin ako na kulang sa kanila. So, kumbaga, kanya-kanyang preference tayo, kanya-kanyang preference tayo. Pero sa akin nga, yun yung sinasabi ko sa inyo, yung mga Airwolf sweater natin, yung mga Legolas Bruce Barnett sweater natin. So, very effective and very efficient sila pag-cocks. Kasi talagang sa banggaan, lalaglagan kanila, lalaglagin kanila. Isang bangga, kuha kanila. So, kumbaga, yun ang strength nila, Nasabi ko, yun lang hinahanap ko, yung opening, dapat malakas sila sa opening. Akin dapat ang opening pag-cocks. Kasi marami ng cocks ang mga magugulang na talagang
ang lalakas. Pag nakapagpantayan ka ng paloon sa kanila, tatalunin ka. Kasi ako, yung mga nilaban natin, mga 2 years old lang naman, pero nanalo, nag-champion naman. So somehow, nakita natin yung effectiveness ng concept and principle natin. So, sa akin, yung opening dapat nasa akin. So kung malakas sa opening, mahaba ang paa, okay na ako doon. So anyway, I hope sa follower and subscriber natin, sana nasagot ko ang katanungan mo, sir. Maraming salamat sa inyo lahat.